Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Pusa na ayaw humiwalay sa kanyang amo na mekaniko, kinaaliwan ng mga netizen. Nanay na hindi agad napansin ang sorpresa ng kanyang anak dahil sa view ng Mount Mayon, pinusuan online. Viral video ng konduktor na nagmistulang Spider-Man sa loob ng bus, trending. 17 anyos na powerlifting champion sa India, patay matapos mahulugan ng 270 kilo na barbell sa leeg. At sa trending showbiz balita, sports drama na Sunshine na binagbibidahan ni Maris Racal, wagi ng Crystal Bear Awards sa 75th Berlin International Film Festival. At entry ni Empress Shock sa Blink Twice Makeup Challenge, pinusuan online. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating unang trending story, isa ang language barrier sa mga pangunahing pagsubok na hinaharap ng mga tao na naglalakbay at naninirahan sa ibang bansa. Kaya naman, laking gulat ng isang Philippine-based Korean vlogger nang kausapin ito ng driver ng nasakyang jeep gamit ang Korean language. Ang wholesome encounter sa pagitan ng dalawa, panoorin sa trending report ni Arnold Herrera. Bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong Pilipino ang pagsakay sa jeep. At kung iisipin mong nakita mo na ang lahat ng dapat makita, pues, nagkakamali ka raw, sabi ni Manong Chuper. How much for lipa? Lipa daw ko yung magkano. Anong malahi ka? 어디? 터미널. Terminal? Yeah. 어디 terminal? 어디 ka? Kaya ganun na lang ang gulat at pagkamangha ng Korean vlogger na si Filipino Boo nang matsyempohan nito ang isang tsuper sa Batangas na nakapagsasalita ng wikang Korean. Nang mapansin kasi ng tsuper na iba ang lahi at accent ito at tila hindi ito maalam sa singil sa jeep, ay sinubukan itong makipag-usap gamit ang Korean. Maski ang vlogger at ibang pasahero ay nagtaka rin noong una kung anong salita ang binigkas ng driver bago nag-sink in rito ang sitwasyon na totoo ngang nakapagsasalita ng Korean ang lalaki. Anong malahi ka? 어디? 터미널. Terminal? Yeah. 어디 terminal? 어디 ka? 한국말 되게 잘하시. 왜 문제 있어? 왜 사진 있어? It's my vlogging. 알았어. Ayon pa sa tsuper, mag-isa lang daw nitong inaral ang naturang wika, bagay na mas lalong ikinamangha ni Filipino Boo. Hinala ng mga netizen, posibleng nag-apply ito dati bilang empleyado sa Korea. Baka nga raw mahilig lang daw talaga sa K-drama si Manong. Biro pa nga ng isang netizen, ito na raw marahil ang most awaited moment niya para i-flex ang kanyang Korean skills. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, marami ang natuwa sa viral na larawan ng pusa na tila ayaw humiwalay sa kanyang amo na isang mekaniko habang nasa kalagitnaan ito ng kanyang trabaho. Ang pusa kasi tila payapa pang natutulog habang nagkukumpuni ng sasakyan ang kanyang fur dad. Ang pasilip sa buong kwento ng meow kaniko na ito, panoorin sa trending report ni Rose Obiera. Mayroong dalawang personalidad na nangingibabaw sa mga pusa. Iyong mataray na hindi kadalasan namamansin ng kahit na sino, maliban na lang kung papakainin mo ito. O iyong malambing na active at mahilig makipaglaro. At sa dalawang ito, ang viral na pusa na binansagang mechanic cat, aba, talagang nasa ilalim ng certified clingy cat. Sa isang litrato kasi na kumalat sa social media na ibinahagi ni Glenn Angeles, kita ang isang orange cat na tila ayaw humiwalay sa kanyang amo na isang mekaniko.
Habang nakahiga ito sa sahig at nagkukumpuni ng sasakyan, ang pusa nakapalupot pa ang kamay sa braso ng amo na para bang ayaw niya itong maiwan siya. Tila nahanapan ito ang kanyang tulog dahil habang abala ang kanyang fur dad ay nakapikit na ito na para bang malalim na ang tulog at hindi na pwedeng maistorbo. Ang mechanicat na ito talaga namang kinaaliwan ng mga netizen na nagkomento ng mga litrato ng kani-kanilang fur babies na natutulog din sa kani-kanilang mga tabi. Ang uploader na si Glenn, pabiru pang humirit kung paano naman daw magagawa ang kanyang sasakyan kung ayaw lubayan ng pusa ang kanyang amo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, hindi inakala ng anak na ito mula sa Albay na hindi agad mapapansin ng kanyang ina ang inihanda nitong sorpresa para sa kanyang birthday. Tila kasi tuluyang nabighani si Mommy sa view ng Mayon Volcano at hindi agad nakita ang special surprise para sa kanya. Ang priceless reaction ni Mommy, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Naghatid ang katuwaan para sa netizens ang priceless reaction ng mami na ito mula sa Daraga Albay sa inihandang sorpresa sa kanya ng kanyang anak. Makikita mo na kasi sa video ang pag-enjoy ni mami habang kinukuhaan siya ng litrato. Pero ang kunwaring picture taking pala ay hudyat ang anak nitong si Alyssa Mendoza upang ilabas ang kanyang inihandang birthday surprise para sa kanyang mother. Pero sa halip na agad ma-surprise ay tila mas nalula pa si mami sa view ng Bulkang Mayon. Hindi niya kasi agad napansin ang sorpresang inihanda ni Alyssa. Matapos ang ilang segundo ay isang nakakahawang ngiti ni Mami ang natungayan ng kanyang pamilya, kaya ang birthday surprise ni Alyssa is still a success. Ang video na yan ay umabot na sa 2.9 million views na pinusuan ng higit 280,000 netizens. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating sunod na istorya, pasakit sa bawat commuter ang siksika ng mga pasahero lalo na tuwing rush hour. Pero bukod sa ating mga commuter, hindi rin po biro ang hirap na dinadanas ng mga konduktor. Tulad na lamang ng viral video kung saan nagmistulan na itong Spider-Man para lang makapaningil sa kanyang mga pasahero. Ang naging reaksyon ng netizen, alamin sa report ni James Galange. Hamon sa bawat pasahero ang araw-araw na commute, hindi lang dahil sa tindi ng traffic, kundi pati na rin sa grabing siksikan sa mga pampublikong sasakyan. Pero bukod sa ating mga namamasahe, ay ano pa kaya ang hirap na dinadanas ng mga konduktor? Gaya na lamang ng tampok sa viral video kung saan kuha ang isang konduktor na nag-ala Spider-Woman sa kanilang pampasaherong bus upang makapaningil sa kanyang mga pasahero. Ang naturang video, kuha mismo sa araw ng mga puso at saktong rush hour, kaya naman hindi nakapagtataka na gito karami ang sakay ng naturang bus. Makikitang buwis buhay na pumwesto ang konduktor sa itaas ng kanyang mga pasahero upang isa-isahin silang masingil. Kaya naman talagang kapansin-pansin ang dedikasyon ng konduktor, dahilan para parehong mabilib at maaliw ang mga netizen sa kanyang walang kapantay na serbisyo. Habang may ilang netizen naman na nagkomento patungkol sa problema ng bansa sa ating transport system na anyay hindi deserve ng mga pasahero at maging ng mga konduktor gaya ng nasa video. Kwento ng isang netizen, bukod sa pagod at hirap na dinaranas ng bawat commuter mula sa kanilang trabaho o paaralan, nadadagdagan pang pasakit ang pagko-commute para lamang makauwi at makapagpahinga sa kanilang mga tahanan. Samantala, umani na mahigit 1 million views at higit 130,000 reacts ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, sinong mag-aakalang ang minahal na sport ng isang 17 anyos na powerlifting champion mula India ang siyang tatapos din sa kanyang buhay? Pumanaw kasi ang atleta matapos itong mahulugan ng kanyang binubuhat na 270 kg
na barbell sa leeg. Ang sinapit ng dalaga, tutukan sa report ni Millie Borja. Isang trahedya ang naganap sa India matapos masawi ang 17 anyos na powerlifting champion na si Yastika Acharya nang maipit ang kanyang leeg ng 595-pound o 270 kg na barbell habang nag-iensayo sa isang gym. Ayon sa ulat ng isang local media outlet, bigla umanong nawala sa balanse si Acharya habang binubuhat ang mabigat na barbell, dahilan upang bumagsak ito sa kanyang leeg. Sa panayam kay Vikram Tiwari, station house officer ng Naya Shahar, sinabi niyang nangyari ang insidente habang nasa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang trainer na nagtamo rin ng minor injuries. Mabilis umanong sumaklolo ang ibang mga miyembro ng gym upang alisin ang barbell habang sinubukan ng kanyang coach na i-revive siya gamit ang CPR. Ngunit hindi na siya nakitaan ng anumang senyales ng buhay. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ang atleta. Sa kabila ng malagim na pangyayari, hindi nagsampa ng reklamo ang pamilya ni Acharya. Ang dalaga ay isang batikang atleta sa larangan ng powerlifting. Nagwagi siya ng gintong medalya sa Junior National Games at itinanghal bilang kampiyon sa National Bench Press Championship sa sub-junior category. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating trending showbiz balita, pinagbibidahang sports drama film Sunshine ni Maris Racal nakasungkit ng parangal sa isang film festival sa Berlin at Blooms. LSS na bang lahat sa latest song Blink Twice ng Nations girl group na BINI? Abay ang aktres na si Empress Shock, di nagpahuli at gumawa pa ng makeup challenge. Panoorin yan sa showbiz report na ito. Panalo ang pelikulang Sunshine na pinagbibidahan ni Maris Racal sa prestiyosong 75th Berlin International Film Festival. Ang sports drama movie mula sa direksyon ni Antoinette Hadaune, ginawaran ng Crystal Bear Award. Ang naturang parangal ay pinagkakaloob sa Best Feature Film ng Generation K+ at Generation 14+ competition. Bukod sa mahusay na pag-arte, pinuri rin ang anilay dark yet hopeful and empowering atmosphere na inihatid ng Sunshine. So thank you again, Berlinale. Thank you, Berlin Generation. Pilipinas, para sa atin to. Samantala, sa iba pang balita. Ooh, I'm lost inside your world, you got that symphony. Like tattoo, tattoo, tattoo. If you like me, blink twice. Are you naughty or nice? Maybe add a little spice. Yan ang pangmalakasang entry ng aktres na si Empress Shock na nag-alabini member sa Blink Twice Makeup Challenge. Biro naman ni Empress sa caption ng post, Certified Late Bloomer Here. Ang video inilabas ito kasabay ng kanyang birthday. Say naman ng netizens, abay parang hindi tumatanda ang aktres. Habang may ilan pang inalala na ito raw ang cover star ng kani-kanilang notebook noon. Pero bukod sa netizens, abay present din sa comment section ng post ni Empress ang ilang miyembro ng Nations Girl Group na umawit ng Blink Twice. Gaya na Bini Maloy, Gwen at Colette na pinuri ang ganda ng aktres na talaga nga naman daw walang kupas. Ang video na ito humakot na ng halos 7 milyong views sa TikTok. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.